samahan ako tuwing linggo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon para sa Divine Mercy Hour. Ano man ang iyong ginagawa at kahit nasaan ka man, ipihit mo ang iyong talapihitan sa 684 AM kHz. DWJJ, tuwing linggo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Magandang hapon po mga minamahal na kapatid at narito naman po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour na maligod niyahatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan at ako pa rin po ang iyong kasama, si Brother John Paul Valino. At tulad po ng dati, tayo po ay magdarasal muna ng ating pong 3 o'clock prayer at ang ating pong Divine Mercy Chaplet. Ialay po natin ang mga oras na ito para sa ating mga intensyon at mga kahilingan sa ating Panginoong Hesus, lalo tigit ang ating pong mga pinagkakautangan ng loob ay panalangin po natin sa ating Panginoon, lalo tigit ang ating mga hinanaing sa buhay at ang ating pong mga gustong ipanalangin, lalo na yung ating mga kapamilya at ganun din ang ating mahal na Santo Papa Francisco para sa kanyang patuloy na paggaling. Dahil po binalita na ng Vatican na ngayong araw na ito ay lalabas na po siya doon sa ospital, no? At makakabalik na sa kanya pong paglilingkod bilang Santo Papa. So tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa pagbibigay muli ng kalusugan kay Pope Francis. Ayan, dahil sa sidhi nating pananalangin at sama-samang pagdulog sa bathalang awa ng Panginoon ay dininig ang ating mga panalangin na pagalingin ng ating mahal na Santo Papa. Ganon din ipanalangin po natin ang intensyon ng ating bansa na humaharap sa marami po mga suliranin sa mga oras na ito. At sa lahat po ng ating mga pinuno ay ating pong ay panalangin sa oras na ito sa ating pong Divine Mercy. Simulan po natin ang ating panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You died, Jesus, but the source of life flowed up our souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Amen. The Chaplet of Mercy. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day rose again. He ascended into heaven and seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world.
For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Muli po isang napakagandang hapon po mga minamahal na kapatid, at narito naman po ang ating programa linggo-linggo, ang Divine Mercy Hour, na malugod na inihatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan, at ako pa rin po ang iyong kasama, si Brother John Paul Valino. At tayo po ay babati na sa ating pong mga televiewers at ng ating pong mga taga-subaybay dito sa Divine Mercy Hour. At binabati po natin si Daddy Elvin, si Mami Ruby, si Nanay Maria, si Ate Weng, at lahat po ng ating kamag-anak ay binabati po natin. Ganon din po ang Nueva Ecija High School faculty and staff sa panguna po ni Mama Aurora Aguila, at ang ating pong mga guro at kawaninang NES ay binabati po natin sa mga oras na ito. Ganon din ang ating mga kaparian ng Diocese ng Cabanatuan ay binabati po natin sa panguna po ni Bishop Prudencio Andaya Jr. At ganun din ay binabati po natin ang mga lay ministers, mga lectors and commentators, and altar servers, at lahat ng lingkod simbahan sa dambana ng ina ng laging saklolo ay binabati po natin. Ganun din ang Divine Mercy Crusade Foundation, no, na lagi pong sumusubaybay sa ating programa linggo-linggo, lalo tigit kila Sister LB, Sister Lita, at kay Sister Emma del Rosario, at kay Sister Chu Rivera, na lagi pong sumusubaybay sa ating programa. So mga kapatid, ngayong linggong ito, ikatlong linggo na sa panahon ng Kwaresma. At napakaganda po na pagnilayan po natin ang ating buhay spiritual. Dahil ngayong panahon ng Kwaresma ay hinahamon nga po tayo ng ating simbahan na manalangin, mag-ayuno, magsakripisyo, at syempre magkawang gawa. No, yun po yung tatlong pangunahing gawain natin, gampanin natin bilang mga Katoliko. No? At maririnig po natin yung mga awitin sa banal na misa ay awit ng papasyon. Kasi mula sa pambungad na awit ay malumani ng mga awit, maaring liwanag ng aming puso, buksan ng aming puso. Yun po yung ating pong inaawit sa banal na misa, at saka yung pagbasa ng pasyon sa mga awitin ng misa. No? Kasi nga po ay hudyat ito na malapit na po ang mga mahal na araw, no? So next week po ay ika-4 na linggo na ng Kwaresma, at yung susunod po na week na yon ay papasok na po tayo, no, sa mga mahal na araw, no, yung Holy Week na tinatawag. Kaya tayo'y patuloy na manalangin, at may mga schedule po ng kumpisal sa ating mga simbahan. Kung hindi man po kayo nakasama sa mga kumpisalang bayan, nung Friday po nagkaroon ng kumpisalang bayan sa dambana ng ina ng laging saklolo. Marami pong mga pari na nagpakumpisal po nung Biyernes doon. Sana po nakapangumpisal kayo. Sa katedral may schedule din po ng kumpisalang bayan. At sa iba-ibang mga parokya, mga ibang simbahan, ay may mga kumpisalang bayan. At kahit na sa pang-araw-araw po, kung walang mga kumpisalang bayan dun sa inyong mga simbahan, sa mga parokya, ay may mga schedule po ng kumpisal sa mga simbahan. Alam ko, 1 hour before the Holy Mass sa hapon, ay pwede po kayong tumawag ng pari, sabihin nyo po doon sa mga sakristan doon na kayo ay gusto nyong mangumpisal. At may schedule po dyan sa katedral, alam ko alas 4 ng hapon from Tuesday to Friday ay may schedule po ng confession. Ganon din po sa dambana. May schedule din po sila ng confession before the Holy Mass. Kaya napakaganda pong pagkakataon po itong panahon ng Kwaresma na makapangumpisal ang bawat isa, lalo tigit yung pong marami nang nagagawang mga kasalanan, no? Yung mga may guilt na tayo at binabagabag tayo ng ating konsensya, pero hindi natin masabi sa Panginoon yung ating gustong sabihin at makahingi ng tawad at magbalik loob sa Panginoon
dahil nga sa ating mga kasalanan. Kasi pagka daw po tayo nagsisimba at tumatanggap ng komunyon na may kasalanan, ay nasa estado tayo ng kasalanan, ay patuloy po tayong nagkakasala. Kasi po nababastos natin yung banal na katawan ni Kristo. Kaya dapat po, kapag po tayo nagsisimba at tatanggap po ng komunyon, either by the mouth or by the hand, tayo po ay dapat nakapangumpisal. No? Pagdasal po natin yan sa Panginoon. Kasi wag po tayong nakikigaya lamang dun sa mga tao na kahit na hindi nakangumpisal ay pumipila sa komunyon. Ganon kasi, gaya-gaya lang po yung iba. Kaya pag hindi po natin ito ipinaalala sa kanila, although alam na po ng marami ito, ay tayo po ang nagkakasala. Kasi kailangan po ma-remind yung mga tao na kailangan mangumpisal, lalo na kung ikaw ay nakagawa ng mortal sin, no? Yan. Kaya kailangan po ay patuloy tayong niig sa Panginoon, nagbabalik loob sa Kanya sa pamagitan ng kumpisal. Kaya yun ay paalala sa atin ngayong panahon ng Kwaresma, kailangan tayo nangungumpisal ng ating mga kasalanan. Kasi para maibalik sa atin yung grasya, yung biyaya ng Diyos, ay kailangan magbalik loob tayo sa sakramento ng pakikipagkasundo, sa sakramento ng kumpisal. So, yun po ang tandaan po natin mga kapatid. Kailangan nangungumpisal. Isabihin natin yung mga kasalanan natin sa Panginoon. Ano man po yan, handa po ang Diyos na makinig, handa po ang Diyos na magpatawad ng ating mga kasalanan. Baka po sinasabi po kasi natin na napakalaki na po at napakatagal na pong akong hindi nakakapangumpisal, baka hindi na ako mapatawad ng Diyos sa laki ng aking kasalanan sa Kanya, sa dami ng aking mga nagawang kasalanan sa Kanya, baka hindi na ako mapatawad ng Diyos. Hindi po, nagkakamali po kayo, nagkakamali po tayo kapag gano'n ang iniisip po natin. Handa po laging magpatawad ang Diyos. Handa po laging makinig ang Diyos sa pamagitan po ng pari na nagpapakumpisal sa atin. Kaya po, binibigyan tayo ng oras, ng panahon, ng simbahan. Kaya nag-i-schedule ng mga kumpisalang bayan. Kaya nag-i-schedule ng mga oras ng kumpisal sa bawat simbahan, sa bawat parokya. Para po, may pagkakataon po tayo na maidulog natin sa Panginoon, masabi natin sa Panginoon, makahingi tayo ng tawad sa Panginoon. Kaya po may sakramento ng kumpisal. Napakahalaga po sa ating mga Katoliko noon na tayo po ay nakakapagsisi sa ating mga kasalanan. Bakit ko po nabanggit ito? Dahil ito po ang tema. Ito po ang tema ng ating pong pagninilayan ngayong hapon na ito sa 3 linggo ng Kwaresma. Tayo po yung puno ng igos na tinutukoy po sa ebanghelyo natin ngayon. Ang Panginoong Diyos ay patuloy na nagbibigay ng pagkakataon sa ating lahat na magbago at magbalik loob sa Kanya. Every time na tayo nagkakasala sa Kanya, binibigyan tayo ng paulit-ulit na pagkakataon upang magsisi sa ating mga kasalanan. Kasi nga, naiintindihan ng Diyos ang kalagayan ng buhay natin dito sa mundo. Kaya lagi siyang nakaabang sa ating paghingi ng tawad sa Kanya. Lagi po yan na nakaabang ang Diyos. Binibigyan tayo ng multiple chances ng Diyos para humingi ng tawad sa Kanya.
Mabuti ang Diyos. No? Hindi mapagparusa ang Diyos. Lagi tayong hinihintay na magbalik loob sa Kanya. Kaya yun ang ating pagninilayan ngayon. No? Tayo ba bilang mga Katoliko, tayo ba mga Kristiyano, ay binibigay po ba natin yung oras natin na ang Diyos naman muna ang isipin natin? Kasi sa sobrang busy natin sa buhay, sa sobrang abala natin sa buhay, nakakalimutan na po natin yung ating sariling kaluluwa. Nakakalimutan na po natin yung sarili nating espiritu. No? Na ito po'y matatapos. Ang buhay natin dito sa mundo'y matatapos. Ang katawang lupa natin na iniingat-ingatan natin, na pinalulusog natin, ay magiging abo. Babalik sa lupa. Tandaan po natin yan. Yan po ay isang reminder sa atin. Nung Ash Wednesday, pinahiran po tayo ng abo sa ating mga noo. No? Yun po yung paalala sa atin na ang tao ay babalik sa alabok. Ang tao ay hindi permanente dito sa mundo. Kaya nga tayo ipatuloy na tinatawag ng Diyos, inaanyayahan ng Diyos na magbalik loob sa Kanya sa pamagitan ng sakramento ng kumpisal. Kaya lang kuminsan, matigas ang puso ng tao. Ayaw ng taong humarap sa Diyos, ayaw ng taong umamin ng ating kasalanan. At kung minsan nahihiya tayo sa Diyos, at kung minsan nagtatampo pa tayo sa Diyos, yun po yung mga pagkakamali po natin, mga kapatid. Huwag po tayo magtatampo sa Diyos. Kasi baka akala natin na ang Diyos ay sadista. Kasi lagi tayong binibigyan ng problema. Lagi tayong hindi tayo binibigyan ng grasya, biyaya ng Diyos. Yun po yung ating pinagtatampo sa Kanya. Maiinggit tayo sa kapwa natin, nakikita natin yung kapwa natin, yung kapitbahay natin o kakilala natin. Bakit yun? Napakamakasalanan nitong mga tao na ito. Bakit sila ang gagaan ng buhay? Samantalang tayo, lagi tayo nagsisimba, lagi tayo nagdadasal, bakit hindi man lang tayo umaasenso sa buhay natin? Yun po yung lagi nating tinatanong sa Kanya. Kung bakit yung mga taong makasalanan na hindi nagsisimba, umaasenso pa buhay. Bakit? Tayo, na laging sumusunod sa Kanya, mabait naman tayo, tayo pa'y puno ng utang, tayo pa yung puno ng problema, tayo pa yung palagi nagkakasakit. Bakit kaya? May dahilan ang Diyos. May dahilan ang Diyos. Maaaring binibigyan lang tayo ng Panginoon ng aral, ng lesson sa buhay. Kaya nararanasan natin, mga kapatid, yung mga ganitong pagkakataon sa buhay natin na tayo naghihirap. At kung minsan, yung pong mga pagsubok na ito, yung mga paghihirap natin na ito, dala na din ng mga kasalanang ating nagawa sa kapwa natin. Dala na din yan. Oo. Ng mga kasalanan na nagawa natin sa kapwa natin na maaring i-consider nating maaring ito yung pagsubok sa atin ng Diyos para i-cleanse tayo, i-purify ang ating mga puso upang itong mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay natin ay magpaalala sa atin, magturo sa atin na mahal tayo ng Diyos. Sa Diyos lang tayo umasa. May mga aral ang buhay natin na ibinibigay po ng Diyos sa atin. Kaya huwag na huwag tayong magtatampo sa Diyos kung napakadami nating pagsubok na pinagdadaanan sa araw-araw, mga kapatid. At huwag tayong mainggit sa kapwa. Tandaan po natin, kahit na ang kapwa natin sumasagana, ngunit sa mali at likong paraan ito galing, may karma ang Diyos dyan.
May karma ang Diyos yan. Hayaan mo na lang sila sa buhay nila. Ang pakialaman natin, yung sarili nating budhi, yung sarili nating buhay, ang ating intindihin. Huwag tayong mainggit sa iba. Sabi nga, in God's time, magkakaroon din tayo ng grasya. Siksik, liglig at umaapaw pang biyaya. Kaya wag tayo dapat mainggit sa kapwa natin na umaasenso sa buhay. Wag. Darating din ang pagkakataon na ikaw naman ang bibiyayaan ng Diyos. Ikaw naman ang bibigyan niya ng grasya. No? Ikaw naman, intayin mo lang. May grasyang darating sa atin. Baka magulat ka pa. Baka magulat ka pa sa mga grasyang ibibigay sa iyo ng Diyos. So sa ating pong pagbabalik mga kapatid, tayo ay magninilay na ng ating mabuting balita. Kaya sa oras po na ito, magkakaroon po muna tayo ng saglit na station break. Malugod din natin sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan at ako pa rin po yung kasama, si Brother John Paul Valino. Tayo po ay nagpapasalamat sa pamunuan po ng DWJJ at sa CAB TV sa pagbigay tulong po at puwang sa ating programa linggo-linggo. Lalo tigit ay kay Ginoong Chris Duldulao at sa ating po mga kasama sa technical side kay Kuya Richie at kay Kuya Andrew. At ganun din nagpapasalamat po tayo sa pamilya Vergara sa pagpapatuloy po na pagbibigay sa ating ng panahon dito sa ating pong Divine Mercy Hour. So tayo po ay nasubaybayan, napapakinggan at napapanood dito lamang sa radyo ng Pambansang Pagkakaisa DWJJ at sa CAB TV Channel 16 tuwing araw ng linggo alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. So mga kapatid, dadako na po tayo sa ating mabuting balita ngayong ikatlong linggo sa panahon ng Kwaresma. Sinabi ng Poong Mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan.